Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Alam po ninyo, baka hindi nyo pa po alam, ang Pangulo po ng Pilipinas, si President BBM. No? Gusto nyong pukusan yung West Philippine Sea na parang yan yung pinapakita yung achievement. May achievement po ba dyan si BBM? Ito lang ang puna ko, no? Kami po, nung sumuporta po kami kay Pangulong Duterte, mula po nung bumilib kami ng mga sinasabi niya nung kampanya, no? Pero mas bumilib po kami dahil yung sinasabi niya nung kampanya na ginawa niya, si Pangulong Duterte po itong sinasabi ko, yung sinabi niya nung kampanya, ginawa niya, no? At sobra-sobra pa sa expectation namin. Yun po no? Ito pong administrasyon na to, bagamat na ay palibasa napakaraming tagapagtanggol na mga vloggers. Bahala na mga vloggers magtanggol. Isa lang po ang hinahanap namin. Grabe. Wala ba kayong maipagmalaki talaga? Hindi po, pamimilawasan po na naman kayo. Sabihin niyo po kung ano yung pwede niyong ipagmalaki na nagagawa so far. Hindi po yung pinoproblema ninyo, yung mag-aamang Duterte. Dahil wala pong Pilipino na maniniwala sa inyo na ang problema ng Pilipinas ngayon ay mag-aamang Duterte. Natapos po si Pangulong Duterte, pinakamataas ang rating sa lahat ng presidente. No? Kung wala po kayong maipakita, maipagmalaki na proyekto ng inyong Pangulo, bakit po ang pinupunterian ninyo ay yung nagdaang Pangulo at ang anak niyang Vice President na si Sara Duterte? Okay, iisa-isahin po natin. Aalamin po natin kung ano talaga yung sinasabi nila. No? Una po, yung paulit-ulit. No? Ito lang naman sinabi nila. Hindi niyo po ba napuna? Tanungin ko po kayo lahat. Hindi niyo po ba napuna? Wala na po nagsasalita tungkol sa confidential fund. No, naiwan na po sila no sa atake sa confidential fund, no. Napunan niyo po ba? Kasi naglabas po yung COA na report, wala pong anomalya sa confidential fund. Kaisa-isa na binibintang nila kay BP Sara. Baka nakaligtaan po ninyo. Wala na po silang maibabatikos sa confidential fund dahil mga bugok Tinanggalan nila ng confidential fund. Ano pa ibabanat nyo? Wala nang confidential fund. Dapat alagaan nila yun no, hanggang huli. Mahihina utak. Pinatanggal ka agad. Hindi nila pwedeng tira-tirahin yung pinatanggal na nila. Ikalawa, naglabas na po yung COA. Wala pong anomalya sa confidential fund. Ito po ang binabanat nila ngayon. May problema tayo diyan sa West Philippine Sea. Sino po problema natin? China. Tinitira yung ating mga barko. Hindi po natin yan. Tatanungin niyo po ba ako kung ako po ay sang-ayon sa ginagawa ng China? Hindi po. No? Pangit yung ginagawa ng China. Pero ano pong koneksyon ng mga Duterte dyan? No? Bakit nyo dinidiin yung mga Duterte dyan sa problema nyo sa China? Sino po bang Pangulo ng Pilipinas? Sino po ba yung architect ng West Philippine Sea, lahat po ng mga foreign relations natin, yung Pangulo ng Pilipinas? Pag tayo nagka-problema dyan sa West Philippine Sea ngayon, 2024, ang sisisihin nyo yung presidente from 2016 to 2022. Anong logic? Di po ba? Ano ang logic na kung hindi nyo kayang lutasin yung problema sa West Philippine Sea, isisisi nyo sa dating Pangulo? Hindi ko po alam kung ano po yung logic. Ano po yung hinahanap nila? Bakit po sila galit na galit sa mga Duterte? Bakit po ang Ito po kasi ang point Nung panahon po ni Duterte,
ipinagmamalaki po, ganito po nangyari noong panahon ni Duterte, kaming mga vlogger, ipinagmamalaki po namin yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, di ba? War on drugs, pinagmamalaki po namin yun, dinidefend namin yun. Di ba? Inaatake yan ng mga dilawan, kakamping, dinidepend po namin. Kami pong mga Duterte supporters, dinidepensahan yung war on drugs. Dinidepensahan po namin yung build. Yung pagtatayo po ng malalaking istruktura kasi binabanatan din nila, makakain ba yan? Ganyan po yung mga banat nila eh. Makakain ba yung mga tulay na yan? Dinipensahan po namin yung paglilinis ng dolomite. Si dating basuran, sabi nila, so ibig sabihin, ang pagdepensa po namin sa Pangulo noon nung kami po yung nasa poder, si Pangulong Duterte po yung nasa poder, sinisiraan po yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, no? Sana nakikinig po kayo, no? Kahit po kayo mga loyalista, sana makinig po kayo. No? Ito po ang trabaho namin, ipagtanggol si Pangulong Duterte. Sinisiraan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Sinisiraan yung war on drugs, pinagtatanggol namin yung war on drugs. Sinisiraan yung build, pinagtatanggol namin yung build. Sinisiraan yung mga paglilinis sa Manila Bay, paglilinis sa Boracay, pinagtatanggol namin yung mga paglilinis sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Ibig sabihin, meron po kami pinagtatanggol na proyektong ginagawa. Kayo po, ano po pinagtatanggol ninyo? Kayo na po ang nasa posisyon. Bakit po, nung nasa posisyon po ang mga Duterte, inaatake yung mga Duterte, pinipersonal sila, mga mamamatay tao yan si Digong, nananapak yan si Sara Duterte. Kasi sila nasa posisyon. Pinagtatanggol naman namin yung mga Duterte dahil sinisiraan eh. Kayo po, kayo na nasa posisyon, kayo pa umatake sa wala sa posisyon. Hindi ko makuha eh. Ano yung problema po ba ng Pilipinas ngayon, mga Duterte? Ibig po ba sabihin, halimbawa po, yung mga Duterte naroon na lang sa Davao o nag-abroad o nawala na sila, napunta na Siberia halimbawa, nawala sa Pilipinas. Ibig nyo po sabihin, bumaba na yung presyo ng bigas? Bababa po yung presyo ng bigas pag nawala po yung mag-aaman Duterte? Ibig nyo po ba sabihin, pag nawala po yung mag-aaman Duterte, hindi na po tayo peperwisyuin ng China sa West Philippine Sea? Ibig nyo sabihin, pag nawala na yung mga mag-aamang Duterte, nalutas nyo na yung problema ng ang dami po nagraraling mga jeepney driver eh. Dahil kabuhayan nila eh. Ang laki po. Ito po, mula po nung kay Pinoy, wala na po ako nakitang malaking rally kay Duterte. Ngayon na lang po uli. Sabay-sabay na po yung problema ninyo eh. Ang focus nyo, atakihin si Duterte. Ang dami nyo pong problema. Sa totoo lang po, kinukumpare ko po kung paano po kami naging tagapagtanggol ni Pangulong Duterte noon. May proyekto, sinisiraan yung proyekto, pinagtatanggol namin yung proyekto. Kayo po, ano pinagtatanggol nyo? Inaatake nyo yung mga Duterte. Problema ba yung Duterte sa Pilipinas? Pag nawala ba sila, lutas na ang problema? Bakit po ang aga ninyo? Ang gusto po ninyo yung papalit kay Marcos ay si Martin. Yung po ba malulutas niya yung mga problema ngayong 2024? Ang pinaghahandaan nyo lahat ay 2028? Tanong lang Tapos paulit-ulit sila dyan, pro-China, pro-China, pro-China. Ang binabato ko nga sa kanila ngayon, ito eh. Pro-China pala, bakit nyo niligawan? Pro-China pala, bakit nyo sinama sa Uniteam? O balak nyo na yan? Ligawan natin, pag pumayag, tablahin na natin dahil si Martin ang gusto nating maging presidente after 2020. Wala naman pong problema eh. Hindi naman naghahangad si VP Sara na endorse siya ni Marcos. Kung ganyan po ang presidente, negative factor po ang endorsement niyan. Nakita na po namin yung mga ganyang uri ng presidente. Parang si Pino yan. Pag nag-endorse, laglag ang i-endorse. Ipagtanggol nyo yung presidente nyo. Bakit umaatake kayo? Kayo nasa posisyon, ipagtanggol nyo yung inyong mga proyekto. Di ba?
Ano ba sabi nyo? Bakit kayo ugatin natin ha. Ito po, kasama pa ako sa nagtatanggol niyan eh. Yung pagdadagdag ng EDCA. Di ba sabi nyo yan? Kaya kayo magdadagdag ng EDCA para matreten yung China at hindi sila parang siga sa West Philippine Sea. Ganun ba ang trabaho? Sa tingin ko kaya lumala tong problema natin dahil dyan sa pagdadagdag nyo ng EDCA na yan. Nagalit yung mga China eh. Ang problema ko sa inyo, lalo na sa mga vlogger, may problema tayo sa West Philippine Sea, pero atake sa Duterte ang solusyon nyo? Atakehin natin ang mga Duterte. Yan ang solusyon. Mataas ang presyo ng bilihin, atakehin natin ang mga Duterte. Walang pumapasok na investor. O konti lang pumapasok na investor. Atakehin natin ang mga Duterte. Ipagmalaki natin na nagbabayad tayo ng utang. Wala may pagmalaki. Pati pagbabayad ng utang. Real talk po. Ano po ang dalawang bagay? No? Ano po ang dalawang bagay na pinagmamalaki ninyo? Pumasok yung 4 trillion na pledges. 91% pala, pledges lang, yung 4 trillion. Tapos nagbayad ng utang. Yun po ba? Lahat ng presidente nagbabayad ng utang. Kayo lang nagmalaki. Sa kawalan ng maipagmamalaki. Ngayon, puruhan po natin. Ano po ang patunay nila? Ito ngayon lang natin gagawin to. Ano po ang patunay nila na pro-China si Sara Duterte at si Digong, Tatay Digong? Sinasabi po nila eh. Ito po ang dialogue nila. Kaya pro-China si Tatay Digong at si Sara Duterte. Makinig po kayo. Kapit lang po kayo at baka mabigla kayo. Baka kayo po ay hindi na mag-Duterte pag sinabi ko po itong dahilan nila. Ang dahilan nila, kasi, kapit lang sasabihin ko na po, antibay po ng dahilan nila. Pro-China si Sara Duterte at si Tatay Digong kasi, alam nyo kung ano? Kasi, hindi sila nagsasalita sa nagaganap sa West Philippine Sea. Hindi sila nagsasalita. Wala silang posisyon sa West Philippine Sea. Ang tanong, meron ba silang posisyon na inayunan nila yung pambubomba ng mga China laban sa ating mga sundalo? Pinaburan po ba nila yung China laban sa ating mga sundalo? Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, nung siya ay presidente, pinaagaw niya yung ating mga lupain, ang ating teritoryo sa China? Meron po ba naagaw na teritoryo nung panahon natin, nung panahon ni Pangulong Duterte? Wala po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.